Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ready na po ba kayo makinig ng salita ng ating Panginoon? Ang una pong tanong dyan, bakit po tayo nandito lahat ngayon? Ito na naman yung tanong eh. Bakit po tayo lahat ay nandito? Bakit po kayo pumupunta sa church? Bakit po? Praise the Lord. May kanya-kanya tayong reason kung bakit tayo pumupunta sa bahay panambahan. Pero yan, sinisiyasat din yan ng ating Panginoong Diyos sa tuwing papasok tayo dito sa bahay panambahan, kung ano talagang intention natin dito. Kung bakit po talaga tayo nandito. Narinig, nung inaaral ko po itong mensahe na to, naalala ko yung una kong pagparito. Pumunta talaga, nung ini-invite ka pa lang, ganyan. Sinubukan ko lang noon na pumunta. Kasi dumanas din ako ng trials bago ako pumunta dito. December pa lang nag-i-invite na, pero parang napunta ako ilang months pa. Bago ako makarespond. So dun sa months na yon, madami din akong pinagdaanan bago ako nakarating dito. So nung dumating ako dito, ang unang-unang naengganyo ako kay Brad Melvin. Ang sarap ng kape ni Brad Melvin, babalik ako. Kaya nung unang Friday ko, talaga sabi ko, satisfied talaga ako dun sa kape ni Brad Melvin. Yan po muna, yung unang reason na bakit ako parang naingganyong pumunta. Kasi yung physical, at saka ang sarap ng pagkain, yung physical na pangangatawan natin, nasa-satisfy. Ang sarap ng pagkain, ang sarap ng kape. Pero pag mapapansin niyo mga kapatid, as time goes by, hindi na lang katawan mo yung kumakain dito. Pati ang kaluluwa mo pinakakain na rin dito. Yun na mapapansin niyo, pati ang kaluluwa natin kumakain na din, hindi lang ang physical nating katawan. Ayun po. So, para ma-build up ko lang yung ating topic ngayon, ang mensahe ngayon. So, noon po, i-remember nyo paano po kayong napunta dito sa bahay panambahan. Maaring nag-start tayo sa bahay panambahan dahil maganda lang yung tugtog, o meron tayong ibang pakay, pwedeng dahil gusto nating makakilala ng ibang tao at mangutang. Diba? Marami tayong reason kung bakit tayo pumunta dito. Yung iba naman, sa pagkain, maraming pang-engganyo para pumunta. Pero as time goes by, nakikita na natin yung real thing. Nakikita na natin yung tunay na Christianity. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi po tayo may stuck doon sa una nating impression ng bahay panambahan. Ayan po. Tapos po, maaring iniisip natin, tuwing magsisimba tayo, mawawala ang ating problema. Nawala na po bang problema nyo? Nung pumunta kayo sa bahay panambahan, o lalong nadagdagan ang problema? Praise the Lord. Pero may nabago sa atin. Kahit nandun ang problema, meron pa rin pong nababago. Praise the Lord, di ba? Iniisip din natin noon, magsisimba ako dahil pagpapalain ako. Dahil sa blessings. Gusto natin yan, prosperity, blessings. Dito po kasi, hindi talaga yan ang unang tinuturo. Ang tinuturo po kasi sa bahay panambahan na to, ang tunay na nag-iisang Diyos, ang pagtutuwid ng mga kasalanan at pagsisisi sa mga kasalanan, pagtutuwid at paglakad ng may kabanalan. Kailangan kasi naiintindihan po natin lahat yan, kung bakit po tayo nandito po. Ngayon, yan po yung starting natin kung paano tayo napunta sa bahay panambahan. I-relate na natin yan sa Bible. Nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, nagtuturo na siya. Nung nag-start na siya ng kanyang ministry, nagtuturo na siya. Nung panahon niya, sinusundan siya ng mga tao dahil sa kanyang miracles and blessings. Bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng may sakit, nagpapaalis ng mga demonyo. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga tao noon sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ngayon, mababasa natin sa John chapter 6, verse 66, 666. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Ito pong verse na ito ay nagsasabing, maraming sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang mga miracles and wonders, pero marami ang tumalikod sa kanya nung nagturo na siya. Nung nagturo na siya ng katotohanan. Many will follow him because of miracles and wonders, but many will leave him because of his teachings. Bakit? Kasi hindi nila kayang sundin yung commandments ng Panginoon. Hindi nila kayang ituwid yung pamumuhay nilang baluktot.
Praise the Lord. Pero tayo dito, ongoing na tayo. Nandun tayo sa process ng pagtutuwid. Dito po kasi sa Bahay Panambahan, hindi tayo nagpapamper ng tao. We don't expose people sa mga feel-good Christianity. Hindi ganyan. Magtutuwid talaga dito. Kaya pag itinutuwid ka, magpatawid ka. Para makapasok tayo sa langit, di ba? Makasama natin ang Panginoong Diyos. Maybe nakikita natin sa labas na in-expose nila yung mga tao sa mga feel-good, yung mga nice na katuruan lang. Pero dito kasi talagang mahigpit dito ang pagtuturo. Talagang tutuwirin ang kailangang tuwirin. Tutuwirin ang mga baluktot. Pero yung mga prosperity blessings na yan, pawang idadagdag na lang yan ng ating Panginoon pag inuna mo siya. Tulad ng ginawa nyo ngayon, you put God first, kaya kayo napunta dito. Hindi kayo nandun sa sanlibutan. Praise the Lord. Basahin din natin sa Mark 8, chapter 8, verse 31. And he began to teach them, and the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders, and the chief priests and the scribes, and be killed, and after 3 days, rise again. Ito ang sinabi niya. Kung ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Jesus noon, ano ang mararamdaman mo? Baka ito rin yung naramdaman mo tulad ng ginawa ni Peter. Ni-rebuke ni Peter. Nung nagsabi ng ganito si Jesus noon, ni-rebuke ni Peter, ay hindi ka mamamatay. Ikaw ang anak ng Diyos, hindi ka mamamatay. Pero kung sa atin, parang concern lang naman siya. Ayaw niyang mapahamak si Jesus. Pero bakit? Ni-rebuke din siyang pabalik ni Jesus Christ noon. Opo. Ito ang mababasa po natin sa 32 niyan. And he spake and saying openly, and Peter took him and began to rebuke him. But when he turned back and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, "Get thee behind me, Satan." Yung laging binabanggit ni Pastor dito na, "Get thee behind me, Satan." Doon yun ang galing. Kasi hindi na aalaman ni Pedro noon kung bakit nandito ang Panginoong Diyos, na naparito ang Panginoong Diyos, hindi pa niya alam. Mas concerned siya sa iniisip ng mga tao kesa sa will ng Panginoong Diyos para kay Jesus noon. Yun po ang nangyari doon. Dito, makikita natin na we will see very hard conversation. Talagang darating sa punto ng buhay natin na magkakaroon talaga ng mga seryosong usapan. Yung mga seryosong usapan na yan, kahit iwasan mo, talagang nandiyan at kailangan mong harapin. Something we don't like but we need. Yung pagkakataon na yan, nakita yan ng Panginoong Diyos na teachable moment. Ito na yung moment na teachable moment na matuturuan ng mga disciples. Talagang darating din yan sa punto ng buhay natin na meron tayong mga teachable moments. At yung teachable moment na yun, hindi na natin makalimutan. Amen. You think what the world think is important. I need to suffer. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesus noon. What is your saying? You don't know. Hindi mo alam, Pedro, kung ano ang sinasabi mo. So, ito na po yung key verse natin ngayong araw na ito. Mababasa po natin yan sa Mark 8, chapter 34. And when he had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, "Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me." Nasa isang verse, pero tatlo na nilahat, isang sentence lang, pero nandyan na lahat. Nandyan na yung lahat yung basic requirements mo kung gusto mo talagang makasunod sa Panginoong Jesus. At ito na po ang tanong ng Panginoon natin ngayon sa inyo. You want to walk with me? Gusto niyo bang sumunod sa akin? Ayan. So ang first basic thing, deny himself. Ito na po yung title natin ngayon. Ang ating pong title, pakibasa po, Deny Yourself. Take up your cross and follow Jesus. Hallelujah. Yun po ang first basic thing na kailangan po nating maalaman. We need to deny ourselves. Kasi dito talaga sa mundo natin na full of me, myself, and I. Lagi na lang sarili ang iniisip. Masyado na kasing makasarili ang mga tao ngayon. Na ang gusto nila, kung ano lang yung pabor sa kanila,
yun ang mangyari. Ang hirap kaya niyan. Isipin niyo mga kapatid, kailan ba umiinit ang ulo ng tao? Kailan ba nagagalit ang tao? Yan, yan naiinis ang mga tao. So, yan. Ang hirap kaya niyan. Umiinit ang ulo natin kapag when it's not about me. Umiinit, nagagalit ang mga tao when it's not about me. Kung hindi ikaw ang nasusunod, galit na galit ka. At maninira ka na ng iba. ayan po ang nangyayari. Pero dito wala na yan. Kapag nagagalit na tayo, na pinagdadasal natin yan sa Panginoon, na yan ay babaguhin ng Panginoon. Yan po, yan. Yan yung mahirap. Ayan yung mahirap, denying ourselves. So, yan, totoo yan. Kailan naiinis ang tao? When it's not about me. Kailan nagagalit ang tao? When it's not about me. Kailan naiinis ang tao? When it's not about me. Kasi ang gusto ng tao, all about me. Me. Ayan. So, ang sabi ng ating Panginoon doon, to follow Jesus, it will not be about me. Hindi yan dahil sa atin. Hindi yan para sa atin. So, first basic thing, deny yourself. Deny yourself. Ayan po, makikita po natin, kapag po ang salita po ng Panginoon ay parang bumabara na sa lalamunan natin, lunukin lang po natin yan. Lunukan lang po natin yan. Bigyan niyo po ng tubig yung mga katabi niyo para bumara sa lalamunan at hindi malunok. Pagtutuwid kasi ng Panginoon yan. Kailangan po natin yung maramdaman. Sa generation kasi natin ngayon, uso ang selfie. Uso ang selfie, makikita mo sa Instagram, sa Facebook, isang tao nakangiti pero iba't ibang damit. Iba't ibang OOTD. It's all about me. Laging self ang nauuna. Ngayon nga dati wala naman tayong sinasabing self-entitlement. Pero ngayon meron ng self-entitlement. Masyado mo nang tinataas ang sarili mo. Ayan ang nakikita sa generation ngayon, napakahirap yan. Kaya kung tayo magkakaroon ng mga anak, na susunod na mga generation, kailangan talaga nating turuang maigi. Para hindi sila lamunin ng sanlibutan. Ayan, ito talaga yung, tsaka meron tayong, dahil nga puro sarili mo, you have the fear of missing out. Pag wala ka sa picture, galit ka na naman. Naiinis ka na naman pag wala ka sa picture. Ilagay niyo yung mukha niya sa picture para hindi na siya mainis. Ayan po. Meron kasi tayong laging ganyan, na you always fear of missing out. Yan po, unang basic thing pa nga lang na sinasabi ng ating Panginoong Diyos, deny yourself. Tapos yung basic, napakahirap pa gawin ng tao. Kasi nga makasarili ang tao. Laging gusto niya, siya lang ang mauna. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan ng Panginoong Diyos ang mauna. Pero ang tinuturo po ng Panginoong Jesus, you have to let go of yourself. Deny yourself. Pero hindi ito naman isang upuan lang. Na umupo ka dyan, paglabas mo ng pintuan, na-deny mo ng sarili mo. Siyempre, journey po yan. Ongoing yan na process. Ongoing yan na process at tutulungan tayo dyan ng ating Panginoong Diyos sa journey natin. Then God will take control sa ating mga emosyon. Kaya wag po tayong sumasama ang loob kapag hindi tayo ang nasunod. Kasi it's not all about me. It's not all about you. It's not all about us. It's all about Jesus. Yan po. So yan, pag ito pong mensahe ng Panginoon, naunawaan nyo ngayon, yung key verse natin, kahit nakapikit kayo, kayang-kaya nyo nang memorize. At pag may nakita mo ang kapatid mo na ano niya to, na hindi niya nasunod to, deny yourself. Mark chapter 8, verse 34, deny yourself. Pwede mo nang gamitin ngayon yan. Ngayon uunawaan mo. Kasi may mga tao na hindi nakakaunawa ng Bible verse. Meron din namang nakakaunawa ng mga verses, pero may mga nakakaunawa pero hindi nagagawa. Hindi ginagawa. Kaya dapat tayo nasa laging sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, first thing, deny yourself. Deny yourself, mga kapatid. Denying self is submission to God's will. Yan po ang tinuturo ng ating Panginoon. No to self-rule. No to self-satisfaction. Pag di ka na-satisfy, galit ka na naman. Pag hindi tungkol sa'yo, galit ka na naman. Gusto mo lagi ikaw bida. Ano pala mangyayari dyan? Lagi na lang.
Pero syempre, praise the Lord, kasi halos lahat na tayo dito, halos lahat na tayo dito, mapagpakumbaba na. Meron ng mapagpakumbabang puso, may humble spirit na talaga. So we deny the desires of our sinful nature. So mababasa po natin yan sa Galatians chapter 5, verse 24. Ito po. Ang key verse natin, Mark 8, chapter 34. Isang sentence lang yun, pero andun na lahat ng kailangan sabihin ng Panginoon. Ito po ang next, we deny the desires of our sinful natures. Basahin po natin sa Galatians 5, verse 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. So lahat daw po ng nakay Kristo, ibinapako na po sa krus ang laman. Hindi na nagpapadikta sa laman. Yan po ang ibig sabihin po niyan. At mababasa naman po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 31. I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. So, ibig sabihin niyan, alam ng Panginoon na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili ng isang araw lang. So, we die daily. 1 Corinthians chapter 15 verse 31. So, we put death to our sinful nature. Since I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Kailangan na mamatay yung ako. Patayin na natin yan kasi hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi na dapat yung I. Yan po. So, it's a continual process, a journey with God naman yan. At syempre, ang ating paboritong verse sa Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same will be saved. So, yun po, lagi natin itong sinasabi, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, it's a continual process of dying to yourself every day. To denying yourself every day. Hindi dapat yung laging ikaw na lang ng ikaw, ako na lang ng ako. Dapat si Jesus, si Jesus, si Jesus. Kasi kapag ang naging sentro ay ang Panginoong Diyos, talaga namang nasa tama at katotohanan na tayo. We live a life surrendered to Jesus. May daily surrendering yan. Daily surrendering of our life to Jesus. So, kapag tayo ay nakapag-surrender na sa ating Panginoong Diyos, sumusunod na dun yung obedience. Talagang masusunod mo na at matutupad mo na yung kalooban ng Panginoon. So, yung una, first basic thing, deny yourself. Ano yung pangalawa? Take up your cross. Take up your cross. So, ano po ba ang significance ng cross dati? Ang cross dati, sa history ng Roman Empire, ano yan, isa talaga siyang capital punishment noon. Ang talagang, kahit before Jesus Christ pa na nabuhay, ang cross talaga ay capital punishment na nila. Parang kumbaga sa atin, ano yan, parang silya electrica o kaya lethal injection. Talagang kapag ang sinabing cross, mamamatay ka talaga. Yun po, capital punishment yan noon sa Roman Empire. So bakit kaya sinabi ng ating Panginoon Diyos na take up your cross? Yan po ang mapag-aaralan po natin ngayon. The cross means literal death noon. Literal death. Pero ngayon, na ito ay tinuturo sa ng ating Panginoong Diyos sa atin, isa tong invitation. Isa tong invitation to give up your life. Hindi literal na mamamatay ka, kundi invitation to give up your life for Jesus. Talagang lalakad ka na sa nakasama mo siya. Kung sa dating panahon, willing kang mamatay para sa pananampalataya mo. 'Di ba naalala natin si Peter? Halos lahat ng mga disciples niya namatay, pinatay. Meron lang iilan doon ang hindi namatay. Pero si Peter talaga, napako din siya sa krus na nakabaliktad. Kasi ang iniisip niya, he is not worthy to die the same way na si Jesus ay namatay. He is not worthy. Dapat, yun ang naiisip natin. We are not worthy. Kaya, deny yourself. Deny yourself, take up your cross. Take up your cross and die daily. Die daily. Cross means death to self. Death to the flesh. So the spirit will be glorified. Kapag, di ba lagi natin pinag-aaralan din dito dalawa lang yan. You will walk with the spirit or you will walk
sa flesh. Lalakad ka ba na may gabay ng Espiritu Santo o lalakad ka sa dikta ng laman? Nandun lang sa dalawa yan. The choice is yours. Nasa sayo yan kung paano. Makikita doon sa ginawa ng ating Panginoong Diyos, yung total obedience. Ayaw niyang, yung suffering na yun, hindi niya din yun talaga ginusto. Pero yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya makikita doon yung total obedience ng ating Panginoon to fulfill the task that what He needs to be done. Yun ang hindi na intindihan ni Peter noon. Kaya siya ni-rebuke ni Jesus. Kasi hindi niya naalaman kung ano yung will ng Panginoon. Na para lahat pala tayo magkaroon ng eternal life. Na lahat pala tayo magkaroon ng salvation, ng kaligtasan. Makikita din sa krus yung denying of oneself for the sake of others. So, nawala yung sarili mo, pero nandoon yung iba. Iniisip mo na ang iba. Ayan po yun. Denying yourself for others, for the kingdom of God to be glorified. Yan. Leave behind what we know is most important things in our life. We need to leave it behind. Kasi noon sa sanlibutan, di ba, ang importante lang naman sa atin trabaho, pera, kayamanan. Pero kapag lumalakad na tayo sa Panginoong Diyos, ang importante na, yung i-advance natin yung kingdom of God. I-advance talaga natin yan, spread the gospel. We must carry cross daily. We must carry our cross daily. Not when it's all good and smooth. Kasi minsan, nagpupuri, nagsasamba lang pag masaya ang buhay. Pag masagana ang buhay. Pero pag wala na, may problema na, hindi na nagsasamba. Hindi niya na pinapasan ang kanyang krus. Hindi niya sa sumusunod sa Panginoong Diyos. The way to the cross is dark, but He will be the light. He will be the light. Alam niyo kanina, nung tayo ay nagpa-praise and worship, doon ako sa praise na iyak. Hindi ko alam kung bakit. Doon ako sa praise na iyak, 2 beses na nangyayari yan. Na kapag, dapat diba sa worship tayo maiiyak. Pero sa praise ako naiiyak. Alam niyo ba nung wala pa ako sa sanlibutan, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, in every dark tunnel, there is light. Matatapos din ng lahat ng yan. In every dark tunnel, yung sa end nun, ang dulo nun, ay liwanag. Yun pala, nung nakanta natin kanina, ang liwanag pala na yun, ay si Jesus. Yun. Kaya naiyak ako kanina kasi parang may nire-reveal din ng Panginoong Diyos sa atin. Amen. Tapos ito pa, sa Psalm chapter 23 verse 4. Ang sabi yun yung ko, parang kasabihan ko yun. Noong nasa sanlibutan ako, pero tignan nyo. Though I walk through the valley of shadow of death, I will feel no evil. I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Laging nandyan ang Panginoon, sasamahan ka sa kadiliman. At ang dulo pala nun, ang ating Panginoon, may ilaw pala doon, ang ating Panginoong Jesus. Nandun yan sa kinanta natin, God is good all the time. Kaya nung kinakanta natin kanina, kahit praise na nagsasayaw sa'yo, ako yung umiiyak. Sabi ko, naalala ko yung lagi kong, yung parang pinaniniwalaan ko dati na in every dark tunnel there is light. Tapos, nung kinakanta natin, nakita ko, sabi ko, ayun na pala, ang Panginoong Diyos pala yung light sa dulo. Yun. Tapos ito kasi, paborito ko din tong verse, sa Psalms 27 verse 1. Ito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Talagang ang Diyos ang liwanag. Makikita mo yan. Tapos inire-reveal yan ng nung nagpe-praise and worship na tayo, parang nagpa-flashback ako na ano yung mga pinapaniwalaan ko noon na nasa libutan ako. Tapos nire-reveal ng Panginoon, nandyan, nasa Kanya pala. Siya pala yung light. Siya pala yung light na tinutukoy ko noon. In every dark tunnel there is light. Sa end. Yun pala ang Panginoon. Nakita ko din siya sa wakas. Thank you talaga sa Panginoon. Sobrang kumikilos ang Panginoon sa buhay nating lahat. Cross is difficult to carry, but He will strengthen us. Carrying, tapos kapag, diba, pag sinabing cross, nandyan yung hate, nandyan yung shame. Paano ba nung binuhat ng ating Panginoong Diyos ang krus? Diba, hubad siya? Minak siya, ininsulto.
pinahirapan, nag-suffer talaga lahat ng pain and suffering. Pinagdaanan niya. So, hindi rin yan malalayo sa atin. Pwede rin yung mangyari sa atin. Habang lumalakad tayo dun sa pananampalataya na yun, pwede rin nating sapitin yung sinapit niya. Pero hindi naman talaga yung lalatiguhin tayo, kundi parang nilalatigo talaga tayo ni Satanas. Ito po, mababasa natin sa Daniel, chapter 3, verse 28. Ito maganda. Naalala niyo ba yung tatlo? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang hirap ng pangalan, basta silang tatlo. Yung tatlo na yan, talagang pinanindigan nila yung paniniwala nila. Kahit itapon sila doon sa fiery furnace, yung nagliliyab na apoy sa loob. Actually, ang sabi nga doon, yung init nun, pinag-init pa ng 7 times. 7 times pa. Tapos, nilagay sila doon, at paglabas nila, ni amoy ng sunog, wala. Wala sila ganoon. Ang Panginoon, alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? He will not put you to shame. Kapag naniwala kayo sa Panginoon, He will not put you to shame, but make even your enemies to worship Him. Tingnan niyo kung anong sinabi ni King Nebuchadnezzar noon. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who had sent His angel and delivered His servants and trusted in Him, and have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God. Sa pananampalataya natin, kahit tayo na lang ang gumagawa ng tama, gawin pa rin natin. Kahit iniinsulto tayo, alam niyo ba sa paggawa natin ng tama, pag nakita nila yan, pwede pa silang bumaliktad at i-worship nila ang ating Panginoon. Yun ang sinasabi dyan. Napakaganda ng verse na yan. Kahit nga, bago nga ako dito mag-preach, ang dami kong pinagdaanan. Naalala ko si Brad Lorenzo, nung una siyang nag-preach. Kasi nung last week, Tuesday, pagtapos nating magdagat, grabing sumakit yung tiyan ko. Hindi na dadala ng tableta. Hindi na nagdadala ng gamot. Tapos yung sakit niya, umaabot na sa likod, hanggang sa dibdib, hanggang sa kamay, namamanhid na. Naiisip ko pa nga nun si Tatay Jack na tawagan ko siya at magpapadala na ako sa PAHAD. Para magpunta sa ER. Nung tinitiis-tiis ko, baka kasi mawala. Kasi normal na din minsan sa akin yung sumasakit ang tiyan. Iniinuman ko ng gamot, paggising ko, wala na. Pero noon, hindi talaga nawawala. Sobrang sakit, na mahirap na ding huminga, at hindi na rin ako makalakad. Bala ko na rin nga katukin yung mga roommates ko noon, yung mga flatmate ko noon, nasamahan ako sa ospital. Pero noon na-realize ko, nagdadasal ako Lord, ano ba to? Gusto mo na ba akong kuhanin? Kasi para atakihin ka na sa puso Ang sakit talaga, sobrang sakit. Tapos, nandun yung na-realize ko sa sarili ko noon, yung sa will ng Panginoon. Di ba, kapag tayo, tinanong tayo, kung mamamatay ka ngayon, okay lang ba sa'yo? Kung mamamatay ka ba ngayon, okay lang sa'yo? Nanalangin ako noon, Lord, kung kukunin mo na ako, wag muna Lord! Kasi wag muna ngayon! Tapos, nung bigla akong naalala, ano nga ba yung katuruan na tinuturo sa atin, let your will be done. Sabi ko, sige na Lord, kung gusto mo na talaga akong kunin mo na ako. Kung mamamatay talaga ako ngayon, sige, mamatay na. Ganyan. Pero alam mo yun, kung sabi ko, kung wala ka lang purpose sa akin, o kung tapos na yung purpose ko, sige na, kunin mo na ako. Hindi naman niya ako kinuha, baka hindi pa talaga yun. So yung mga susunod na mapipreach dito, alam niyo na ang mangyayari sa inyo. Talagang, parang si Satanas talaga uunahin yung katawan. Ang sakit! Tapos, same kami ng problema kasi ni Brad Lorenzo, may batuli rin talaga ako sa gallbladder. Maliliit lang yon pero madami. Kaya ang sakit, sabi ko, bakit ganitong kasakit? Mamamatay na ba ako kasi hanggang puso na yung kumikirot? Sabi ko, ano ba yan? Tapos, ganyan. Sabi ko, kung kukunin mo na ba ako ngayon? Kung kukunin mo na ako, sige na nga. Sige na lang, Lord, kung kukunin mo na ako ngayon para tapos na. Ganyan, pero hindi pa naman niya ako kinuha. Sabi ko, kung wala ka ng purpose sa akin, kunin mo na ako, okay na sa akin. Kasi, noon talagang pag sinabi, kung mamamatay ka ngayon, okay lang sa'yo?
Siyempre ako noon, hindi, bakit? Ayoko talaga. Ngayon, parang nandun na tayo sa punto na kung ano yung will ng Panginoon, yun ang mangyari. Kung namatay ako noon, maluwag na rin sa dibdib ko kung mamatay ako noon. Pero hindi pa siguro talaga yun yung oras ko. Hindi pa doon natapos. Kapag talaga siguro gagamitin ka sa likod ng pulpito, napakarami mong pagdadaanan. Hindi pa natapos doon. Hanggang sa trabaho, may problema na naman. Pero alam mo, ang Panginoon talaga, tinutuwid niya eh. Nandun na ako sa punto, nagkukuha ako ng dugo. Tapos may narinig akong problema, nakasama din ako, nanginginig yung kamay ko eh. Sabi ko, parang hindi ko alam kung magagalit ako, habang naririnig ko eh, tumutusok na ako. Tapos yun, talagang inaayos ng Panginoon. Inaayos ng Panginoon. Naalala ko nga, yung narinig ko na yun, hindi ko talaga nagustuhan. Parang nandun na yung sabi ko, magagalit ba ako? Ano bang gagawin? Parang nandun na ako eh. Ang tinuturo ng Panginoon, di ba? Magpakumbaba. Huwag tayong gumante sa mga tao. Kahit hindi sila katulad natin, hindi sila nakakaunawa sa salita ng Panginoon, kailangan pa rin natin silang unawain. Kaya yung pagkakataon na yun, bago ako tumungtong dito, naayos na yung Panginoon. Oo, siguro talagang kapag gagamitin ka rin ng Panginoon, hindi niya rin hahayaan na ang utak mo lumilipad-lipad, na may sama ka ng loob. Kaya nga nung kanina, paano ba ako magpipreach? Kasi hindi naman ako galit, wala namang galit sa puso ko. Paano ako magagalit doon sa likod ng pulpito? Ano yung puso ko ngayon? Parang, masaya. Oo, komportable, wala akong galit-galit. Wala akong may gustong patama, walang ganon. Sabi ko, paano ako magagalit doon sa likod ng pulpito? Paano ako magpipreach doon? Pero, yun kasi, makikita mo yung work ng Panginoon. Ito yung bago ako tumungtong dito, inayos niya na muna. Para siguro makapokus ako pag nandito ako. Hindi ko naiisip yung problema sa ospital. Hindi ko iniisip na may bato ako, kailangan ko operahan. Ganyan, walang ganon. Siguro, ganyan. Pero napakabuti ng Panginoon. Sobrang buti ng Panginoon. Nawa talagang lahat tayo, ma-experience natin yan lahat kung gaano talagang kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Kasi sobrang totoo na buhay ang ating Panginoong Diyos. Sobrang buhay. Cross means suffering. Andito na yung willingness mo to endure and suffer for the sake of doing God's will. For God's will to be done. So mababasa natin yan sa John chapter 15 verse 20. Eto, maganda din to. Remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So, hindi, yung pinagdaanan ng ating Panginoong Diyos noon, hindi malayong padaanan din natin habang lumalakad tayo papunta sa Kanya. Meron talagang mangiinsulto, magpe-persecute, may hindi talaga maniniwala sa iyo. Ayan po. Pero ang sinabi ng ating Panginoon, kung pinagdaanan ko yun, mapagdadaanan niyo din. Pero lahat ang victory kasi nasa end. Kaya hindi natin titignan yung persecution na yan ngayon. So mababasa pa natin sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which is now lived in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So wala na dito ang di ba sabi ni Paul, it's no longer I who live, but Christ who live in me. So duktong-duktong yan. You deny yourself, you die daily, you surrender yourself daily, you carry your cross daily. Talagang continual process yan na there's no longer I, but Christ live in me. Hallelujah. Wala nang I. Lahat na yan, Jesus Christ nasa loob na yan. When you when you talk about the cross, it means sacrifice, pain, death, shame, nakedness. Pero nandun yung in light of a future hope. Nandun yung hope, nandun yung eternal life, talagang nandun ang pagliligtas. So dito, sa point na to, we are not going to church na, di ba? We are not just going. Hindi tayo pupunta lang dito, pero tayo ay body of Christ na. Di ba?
Natutunan na natin yan, hindi lang tayo basta pumupunta sa bahay panambahan, kundi tayo ay bahagi na ng ating Panginoong Diyos. So, carry your cross daily. Kahit gaano pa yan kahirap, carry your cross daily. Marami tayong krus na pinapasan. Iba-iba. Iba-ibang krus yan, pero carry your asawa, carry your cross daily. Do not, eto sabi do not give up. Endure great pain and shame. That signified surrender and obedience to the Lord. Amen. Kasi He paved the way na. Inayos niya na ang dadaanan, there will be victory in the end. Diba sinasabi nga natin, He is the way, the truth, and the life. So, ang victory talaga nandoon. Makababasa din natin yan sa John chapter 16, verse 33. Diba sabi doon, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So kahit anong mangyari sa'yo sa buhay na ito, ang ating Panginoon Diyos, na pagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Wala na tayong kakaba-kaba niyan. Tapos lagi mong i-memorize, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? May kanta pa yan, kaya talagang ang mga Bible verse na yan, pag pasok mo na sa puso mo, tutulungan ka niyan sa oras ng oras ng dilim ng buhay mo. Pag may mga problema. So let us be the kingdom builders. Let's always be the kingdom builders. Talagang i-advance natin yung kingdom of God. Sa nadinig nyo ngayon, anong klaseng Christianity ang meron tayo dito? Is it the light version or the real thing? Kayo na makakasagot niyan. We need to know the real thing. Kaya ito ang mga itinuturo ngayon. Expect some form of sufferings in following Jesus. Ito po. Makikita natin dun sa John chapter 15 verse 18. Ito maganda to. If the world hate you, marami bang may ayaw sa'yo? You know that it hated me before it hated you. Amen. Kung sila ay kinapuotan ka, huwag kang mag-alala. Ang sinasabi ng Panginoon, kinapuotan din nila ako. If ye were of the world would love His own. Kung ikaw ay para sa sanlibutan, ay mahal na mahal ka ng sanlibutan. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Kaya ayaw sa inang sanlibutan kasi kasama ka ng Panginoong Diyos. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So, wag po tayong matakot kasi kung tayo kapuputan, yun din ang nangyari sa ating Panginoong Diyos. Pero lagi nang sinasabi, napagtagumpayan na ng Panginoong Diyos ang sanlibutan. Kaya yun na yung panghawakan po natin. Yan. Di ba mahirap ang teaching ng Panginoong Diyos? Mahirap ba? Mahirap ba? Mababasa natin sa John 6:6 kanina, di ba? Maraming tumalikod. Maraming tumalikod sa Panginoong Diyos. Dahil yun sa teachings niya. Kaya tumalikod ang iba. So nawa, dito walang tatalikod sa pagtutuwid ng Panginoon. So, in following Jesus, your faith will be tested. Naranasan niyo na ba yan? Na ang inyong pananampalataya ay parang sinusubukan talaga ng Panginoon. Tulad nung nangyari kay Job, di ba? Na lahat nasa kanya na. At sa isang iglap, nawalang lahat. Pero anong nanindigan siya sa pananampalataya niya? Ni-restore siya ng Panginoon na mas doble, triple pa sa mga nawala sa Kanya. Yan yung lagi nating iisipin. The Lord gives and takes away. Siya ang may lalang lahat ng langit at lupa at lahat ng nandito. Kung ano man yung mawala sa iyo, kayang-kaya yan i-restore ng Panginoon ng mas doble-doble pa. Ayan po. Kaya wag po tayong matakot dyan. Dapat hindi na tayo natatakot. Ang fear, pag nasa Panginoon Diyos na tayo, dapat unti-unti na yan nawawala. So, dito po sa pag-follow natin, yun yung third, di ba? Una, deny yourself. Second, take up your cross. Now, follow Jesus. So, ang gusto kasi ng ating Panginoong Diyos, siya ang Lord ng tatlo na to. Your body, your mind, and your heart.
In following Jesus, dapat yung tatlo na yan, siya ang Lord niyan. Isa-isahin po natin. So, Jesus should be the Lord of your body. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 9, verse 28. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Kapag English, parang ang hirap unawain. Ang ibig sabihin po nito, you keep your body under discipline. Disiplinahin po natin ang ating mga sarili. Kung itatagalog po natin yan, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakali sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. So we keep our body under discipline. Sino ang magandang halimbawa niyan? Sa Bible? Si Paul? Meron pa, si Samson. Si Samson, di ba? Ang lakas-lakas niya. Kasi kung pag-aaralan natin ang buhay ni Samson, nag-start yan sa miracle. Tapos nag-end sa tragedy. Naging tragic ending. Magandang pag-aralan din yung story ni Samson kasi maraming mapupulot dyan. Pero dito, i-summarize lang natin. Dito sa body, si Samson kasi malakas siya. Sinet apart siya ng Panginoon kasi ang will ng Panginoon sa kanya noon, siya ang dadala sa Israel para sa freedom ng Israel against Philistines. Yun ang will ng Panginoon sa kanya. Kaya ang lakas-lakas niya, binless siya ng sobrang lakas na katawan, kayang-kaya niya. Ang leon nga, nagapi niya nang wala siyang weapon, nang wala siyang sandata. Ang leon. Pero ano yung nakagapi sa kanya? Yung leon ng katawan niya. Nung nakita niya yung magandang si Delilah, yung leon ng katawan niya, hindi niya nagapi. Yung leon na literal na maraming pangil, tinalo niya ng ganon-ganon lang. Pero bakit nung yung leon ng laman niya, nung nakita niya si Delilah, bakit hindi niya yun natalo? Yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos ngayon. Dapat si Jesus na ang maging Lord of our body. Keep your body under discipline. Keep your body under discipline. Dapat maganda talaga yung kwento ni Samson. Si Samson talagang nag-start yan sa miracle at nag-end sa tragedy. Pero yung ending nun, kahit nadukot na yung mata niya, yung natalo niya, yung napatay niya sa huling moment niya, na tumawag siya sa Panginoon, mas marami siyang napatay sa moment na yun kaysa sa buong buhay niya. Pag napag-aralan natin yung buhay ni Samson, ang alam lang kasi natin Samson and Delilah, kung paano siya, kasi promiscuous si Samson ang daming iba-ibang babae, iba-ibang asawa. Yun talagang kanyang problema, yung laman niya. Hindi niya kaya, kahit nandun na yung will of God sa kanya, hindi niya pa rin nagawa kasi tinalo siya ng laman niya. Yung leon na napakalakas, natalo niya, pero yung leon ng katawan niya, nung makita niya yung napakagandang Delilah, hindi niya natalo. Keep your body under discipline kasi templo yan ng Panginoon. Dapat meron na tayong willpower to say no. Yan po yan. Willpower to say no. Kasi ang temptations laging nandyan. Oo, at saka yung temptation laging maganda yan. Diba? Laging maganda yan. Meron bang temptation na pangit? Laging maganda ang temptation. Pero lagi din naman tayong binibigyan ng Panginoong Diyos kung paano tayo makakatakas dyan. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoong Diyos ng yung mga sitwasyon na yan na hindi natin kayang supilin din yan. Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para yan supilin. Mawawala na yan. Basta lagi niyong keep your body under discipline. Ipaano yan sa Panginoong Diyos. And di ba sinasabi din na lagi dito, present your body as a living sacrifice. Paano nyo mapapresent ang mga katawan nyo na living sacrifice sa Panginoon? Kung yung tawag ng laman hindi pa rin maalis. Dapat yan, alisin na yan. So, okay na yan. Yung una, sa pag-follow natin sa Panginoong Diyos, dapat ang ating katawan, ang Diyos niyan, ay ang Panginoong Diyos natin. Lord of our body. He needs to be the Lord of our body. So next, Jesus should be the Lord of our mind. Ay, totoo, ay maganda to. Kasi ang mind natin,
natin, it can be a heaven or a hell. Totoo yan. Ang utak ng tao pwedeng maging langit o impyerno. Totoo yan. Pero di ba sinasabi nila, ang good news, ang Panginoon Diyos, binigyan tayo lahat ng utak. Lahat naman tayo may utak, pero hindi lahat nag-iisip. May utak lang, pero hindi ginagamit. Hindi nag-iisip. Paano pala? Kailangan yan. Walang isip. Paano gagawin natin yan? Kahirap yan. Dapat siya ang Lord ng ating mind. Praise the Lord, lahat tayo may utak. Pero, praise the Lord, lahat tayo may utak. Pero, hindi lahat nag-iisip. Kailangan mag-isip. Kapag nasa Panginoon Diyos na tayo, dapat nag-iisip na tayo. Di ba nga napag-aralan na natin sa Hagay, sabi doon, consider your ways. Pag-isipan mong maigi kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Ayan. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ayan na. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Alam niyo ba, napakaganda ng verse na yan. Kung ano yung pumapasok sa isip mo, alam mong mali, capture it, tapos bigay mo sa Panginoon. Ganyan yung technique. All thoughts, you bring to, i-captive mo yan, parang kunin mo yung thought na yan na hindi maganda at ibigay mo sa Panginoong Diyos. Kasi yung thought na yan, kayang o-obey yan sa ating Panginoong Diyos. Lalo na kung hindi na magandang iniisip mo. Di ba sinasabi nga, mind can be a heaven or a hell. Parang it can make or break you. Kaya lahat ng thoughts na pumapasok sa utak natin, dapat maging captive yan ng Panginoong Diyos para mag-obey ang ating mga isip sa ating Panginoong Diyos. Give your mind to Christ. Yan po ang sinasabi dyan. Ito po maganda. Sa Philippians chapter 4 verse 8, ay maganda to. Sabi nga dito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Ang gusto ng Panginoon, ang nasa isip natin yan, true. Ayan na yung word, true, honest, just, pure, lovely, good report. Kapag ang iniisip mo, wala dyan, alisin mo na yan. Take control of your mind. Sabi dito, marami talagang pwedeng pumasok sa isip natin, pero dapat inokontrol natin kung ano yung mag-i-stay sa utak natin. Lahat tayo may utak, pero dapat lahat nag-iisip. Dapat ginagamit. Dapat inokontrol kung ano lang yung mag-i-stay dyan. Kasi kung ang mag-stay dyan ay masama, ang gawa mo, masama na din. Basahin po natin sa Romans 12 verse 2. And be not, eto maganda rin to, eto lagi nating sinasabi to, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang gaganda rin ng words dito, good, acceptable, perfect. Yan ang talagang pinapangaral ng ating Panginoon. Dapat nandiyan lang tayo. Transformed by renewing of mind. Kasi pag sinabing nag-change ka na ng mind, ano ba yun? It is a sign of repentance. Kapag nagsimula ka na kasing mag-change yung mind, nagbago ka na ng isip, it is a sign of repentance. Ito nga yung inuuna ko nung nakaalam na ako dito, natutunan ko na yan. Ang sinasabi ko sa tatay at nanay ko, magsisi ka na sa mga kasalanan mo. Magsimula ka nang makakilala sa tunay na Diyos. Tapos sila, anong ginawa namin? Ganyan sila noon. Pero dyan talaga kailangan talagang may repentance. Magsisi talaga tayo sa ating mga, sinabihan ko pa yung iba kong kaibigan, magsisi ka na! Magsisi ka na habang may oras pa. Ayan tuloy, na-shock sila. Pero yun po talaga. Pero alam ko, na nung sinabi ko yun, may dating din yun sa kanila.
Alam na nila na pag-uunawaan na nila kung ano yung ibig sabihin nun. So wag tayong, dapat yung pag-change ng mind, manggagaling sa atin. Pero yung next, Jesus should be the Lord of your heart. So ang mind, kaya natin yung baguhin, pero ang heart, only Jesus can change our heart. Hindi yan kayang i-change ng tao, hindi kayang baguhin ng asawa mo, hindi mo rin kayang baguhin ang puso mo. Only God can change the heart. Kasi nga, sinasabi ng, lagi na ito sinasabi dito, heart is deceitful, madaya kasi ang puso. Baka kahit nga ikaw, dinadaya ka ng puso mo ngayon. Kaya wag padaya. Only God can change your heart. Basahin po natin sa Jeremiah, chapter 17, verse 9. The heart is deceitful, above all things and desperately wicked. Who can know it? Sino bang nakakakita at nakakalam ng puso mo? Only Jesus. Only Jesus. Talagang ang hindi ba tayo nahihiya mga kapatid kapag may mga masama tayong iniisip? Kung nakikita tayo ng Panginoong Diyos at tinitignan niya yung puso natin, hindi ba tayo nahihiya sa Panginoong Diyos? Na nakikita niyang ganun yung laman ng puso natin. Dapat habang tumatagal tayo dito, dapat nga ang naghahari na dyan siya. Ang nakaupo na sa trono ng puso mo, ang Panginoong Diyos na. Pero baka kapag binuksan niya at nakita niya yan, iba pa ang nakalagay dyan. Kung ano-ano baka ang nakalagay dyan. Sabi dito, people honor me with lips, but heart is far away from me. Amen. Ang lakas mag-praise and worship. Sa bibig. Sa bibig lang. Pero yung puso malayo sa Panginoon. Isang kapag bumara sa lalamunan, ilundokin nyo na lang. Pag bumara yun, ilundok nyo na lang yan. Pag tutuwid yan ng Panginoon, these people drawed nigh unto me with their mouth, and honored me with their lips, but their heart is far away from me. That's right. Malayo pala ang mga puso natin sa Panginoong Diyos. Kasi may mga tao din na nagkakakalyo na yung puso, masyado na matigas yung puso, nagkakakalyo na. Kinakalyo na kasi sa kakagawa ng kasalanan. Kaya kinakalyo na. Only He know the secret of our heart. So, ang Panginoong Diyos lang ang nakakaalam ng mga sikreto sa mga puso natin. At saka huwag tayong pumayag na ang puso natin ay kinakalyo na ng kasalanan. Huwag natin patigasin ang ating mga puso. Dapat kapag siniyasat ng Panginoong Diyos ang ating puso, maganda na yung makita niya dyan. Yan. So, alaman na natin, yung nais na mensahe ng Panginoong Diyos. Deny yourself, take up your cross, follow Jesus. So, ito, ang next na mga verse nating ilalagay dyan, mga motivations para gawin nyo yun. Mababasa natin yung mga motivations para i-deny nyo yung sarili nyo, you take up your cross, and i-follow nyo ang ating Panginoong Diyos. Mababasa natin yan sa Mark chapter 8, verse 35. Ang sabi niya doon, for whosoever will save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Kasi mga kapatid, kapag masyado nating minahal ang ating buhay, you will eventually lose it. Napakadaling mawalan ng buhay dito. Sobra. Tingnan niyo yung mga aksidente na nangyayari. Yung kaila tatay, pwede din silang mapahamak doon. So, if you love your life so much, you will eventually lose it. If you love your life so much, you will be slave of the world. Kasi, nagkikrave ka sa pagmamahal ng mundo, sa pagmamahal ng iba, nawawala ka na rin nawawala na rin yung sarili mo. You grow insecure, nagiging insecure ka. Sumusobra na yung parang gusto mong i-please ang ibang tao. Hindi nga yun ang tinuturo ng Panginoon. We need to please God only. Hindi tayo magpi-please ng tao dito. So yung pagmamahal sa mundo, long cut to death lang yan. Kaya sa sobrang isip mo na ma-please mo ang ibang tao, you don't know yourself anymore. Huwag tayong dumating dun sa punto na yan. Yung isa pang motivation, mababasa natin sa Mark 8:36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano bang mapoprofit natin na makuha natin ang buong mundo?
You have everything, pero you still feel empty. Naranasan niyo ba yan nung bago tayo mapunta dito sa bahay panambahan, bago tayo makakilala sa Panginoong Diyos? We feel empty. Parang nandito na, parang meron naman akong bagong iPhone. Marami naman akong pera sa wallet. Bakit parang I feel empty? Bakit I feel empty? I feel empty. Ganyan. Diba? Meron tayo dyan point sa buhay natin na you feel empty. Kahit nandyan na, kasi may kulang. May kulang. Kahit na nasa iyo na ang buong sanlibutan at wala ang Panginoon Diyos, you will still feel empty. Yan po yan. Kasi ang mga mayayaman, madaming kotse. Ang dami mong kotse, 10 ang kotse mong Ferrari. Pero na-realize mo, isa lang ang kaya mong imaneho. Nakuha, ang dami mong sasakyan, pero isa lang ang katawan mo. Paano mo imamaneho ang 10? Ang dami mong babae. Tapos na-realize mo, marami ka na rin manugang. Ito ang sakit nun. Ay, doon talaga yun. Diba? Madami kang pera, pero you still feel empty. Ang dami-dami mong ganto ganyan, pero you still feel empty. Yan po talaga yan. Sino ba ang, pansinin nyo yan, kung sino ba ang nagiging Kristiyano sa uli? Yun yung mga matatanda na. Yan yung mga wala ng power. Yan yung natikman na ang lahat. Ayan. Wala nang lakas tapos naranasan ang lahat. Yan yung mga nagiging mga Christian sa dulo. Kadalasan ganun. Basahin po natin sa kasunod sa verse 37. Or what shall a man give in exchange of his soul? Anong maibibigay mo daw sa Panginoon para sa kaluluwa mo? Wala. Kasi nga siya ang may lalang ng langit at lupa. Anong kaya mong ibigay sa Panginoon? Wala. Kahit magkumayod ka, mula umaga hanggang gabi, makuha mo lahat ng ginto, lahat ng pera, iiwan mo lang din yan dito sa sanlibutan. Hindi mo naman yan lahat may, pati manugang mo, hindi mo naman isama yan doon. Kaya, lumakad tayo ng straight dito. Lumakad tayo ng may kabanalan. Huwag maraming manugang, dapat isa lang yan. Alam na natin lahat yan. Sapagkat, ano daw yung may bibigay natin, nakatumbas ng ating buhay. Wala tayong may bibigay. Next niyan sa 38, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Kung sino daw ang magmakahiya sa ating Panginoong Diyos dito, pagdating niya doon, huhukuman talaga yan. Mahuhukuman talaga tayong lahat doon. So yan, niyo na yung ang mensahe ng Panginoon. Sa pagsunod natin sa Kanya, we need to deny ourselves, take up our cross, follow Jesus. He needs to be the Lord of your body, your mind, and your heart. Yan talaga yon. Dito po, sa next natin, feeding, alam na natin to lahat, yung feeding the 5,000. Yung napakain niya ang 5,000 tao. Yan. Saan ba yan? You are looking, nung napakain niya yung, nagtuturo siya nun, pinakain niya ang 5,000 tao. So, ang sabi doon ng Panginoon, you are looking for me, not because of my miracles. Not only because of my miracles, but because you have your fill. Kasi sinusundan niyo ako dahil sa miracles at dahil nabubusog kayo sa akin. Pero, nung nagturo ng Panginoon, tumalikod sila. Doon nga sa John 6:66. Kaya wag po tayong tumalikod, ang 666 ay napakahirap. Wala pong tatalikod sa Panginoong Diyos kapag nalalaman niyo na yan. Saan ba yan? Saan ba ang bawat isa kumukuha ng lakas? Sa sarili nating kakayahan ba? Kumukuha tayo ng lakas sa sarili nating kakayahan, sa ibang tao. Kung hahanapin kasi natin ang kalakasan sa mundo, limited lang yan. Diba? Ito maganda para maintindihan nyo. Ang mga tao, kailangan talagang maging sip-sip. We need to sip something. To sip.
something. Sip-sip talaga ang tao. Sip-sip talaga yan. Pero dapat, alam mo kasi kung saan ka sisip-sip. Kapag kasi, kapag ikaw ay sisip-sip, dun sa may masisip-sip ka. Ang problema niyan, kung ang sinisip-sip mo ay limited lang din. Sumisip-sip ka sa asawa mo na may trabaho, may pera. Eventually, mauubos din yan. Sumisip-sip ka. Sip-sip ka ng sip-sip. Sa mundo. Sip-sip ka ng sip-sip sa tao. Parang linta. Eventually, limited lang yan. Limited lang ang sinisip-sip natin dito sa mundo. Dapat alam natin kung saan tayo sisip-sip, kung kanino tayo sisip-sip. Kay Jesus lang. Kasi siya, limitless. Doon ka sumipsip. Hindi sa tao sumisip-sip. Wala, ano lang po yun. Magandang ano siya, pangbasag ng antok. Pero totoo yan. Kasi ang mga tao, kailangan din talagang sumipsip. Pero, dapat alam mo kung kanino ka sisip-sip. Kasi kung sisip-sip ka, sa limitado lang din, madidrain din yun. Mauubos din yan. Pero kapag sumipsip ka sa Panginoon Diyos, ang Panginoon Diyos, limitless, unlimited. Yang sinisip-sipan mo, limited lang yan. Hindi yan tatagal. Ganun po yun. Yan. Ibasahin na po natin, balik na talaga tayo dito. Ang Diyos na sinasamba natin ay limitless. Makikita po natin, mababasa natin sa John 6, verse 27. Labor not for the meat which perished, but for the meat which endured unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Look for the bread of life. Kasi yung sinisipsipan mo dito, mauubos din yan. Hindi yan pang matagalan. Dito, ito ang Panginoon Diyos natin. He is the bread of life. He is the bread of life that never perishes. That never perishes. Ayan. Ayaw kasi nila yung sip-sip, kaya ayaw natin. Ayaw nila kasi marinig yung word na sip-sip, kaya pinatayan na lang ng mic. Ayan po, labor for, yun po sinasabi dito, ang ating Panginoon Diyos ay limitless. Dapat kung sisip-sip ka, doon ka sa sumipsip. Look for the bread that never perishes. Believe in Jesus and He will reveal Himself to you. Lagi tayo maniwala sa Panginoon Diyos. Mababasa din natin dyan sa John 6, chapter 6, verse 35. And Jesus said unto them, kahit ito na lang nga yung ipamuhi mo araw-araw. Oh. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believe in me shall never thirst. Ang ating Panginoong Diyos ay tinapay ng buhay, siya din ang living water. Siya na nga lahat eh. Yan siya ang limitless God talaga yan. Diyan ka sumipsip. Sa limitless God natin. So, yun po, makikita natin dyan. Dapat kay Jesus tayo sumipsip. Diyan tayo kukuha ng lakas. Diyan tayo kumukuha ng liwanag. Dito po sinasabi na ating Panginoong Diyos ang bread of life na hindi nauubos, that never perishes. Mababasa naman natin sa John chapter 7 verse 38. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Hindi ka na magugutom, hindi ka pa mauuhaw. Doon ka sumipsip. Yang sinisipsipan mo ngayon sa mundo, limited lang yan. Sandali ka lang yan mapoprovidean, pero ang ating Panginoong Diyos, siya ang tinapay ng buhay, siya din ang ilog ng buhay, siyang tubig ng buhay na hindi nauubos. Yan po. Diyan na po, natatapos ang ating pag-aaral ngayon. Nawa lahat tayo nakaunawa. Hallelujah.